Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng blunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang load natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. And it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Na po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Halos 4 na buwan mula nang umalis ng Pilipinas. Ngayon lang muli nagpakita si dating congressman at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Bahagi ito ng video na pinadala ng dating staff ni Ko sa media at pinost sa social media accounts ni Ko. Hindi malinaw kung kailan at saan i-record ang video, kung saan idinawit niya sa kontrobersiya ng budget insertions sina Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Ko, 100 billion pesos na budget insertion sa 2025 budget ang ipinag-utos umano ni Marcos. Di niya direktang kausap ang Pangulo. Bagkus, pinaabot daw ang utos sa pamamagitan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sabi raw sa kanya ni Pangandaman, pwede niyang kumpirmahin ito kay Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin dahil magkasama raw sina Bersamin at Pangulong Marcos sa isang pulong ng araw na iyon. Tinawagan ko po agad si USEC Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Hindi aksidente ang pagdurusa ng bayan. Ang pilit lang inilalayo sa paningin ay ang katotohanan. Hindi aksidente